Nakapili na ng kontraktor ang Pilipinas at Amerika para sa isang $975,000 na proyektong pagtatayo ng pasilidad upang pataasin ang mga kakayahan ng Philippine Navy sa gitna ng mga hamon sa pagpapatakbo sa West Philippine Sea. Ngunit habang patuloy na sinusuportahan ng Amerika ang Pilipinas kung saan nagpapadala ito ng mga assets sa bansa, abay isa na namang representative ang pumuna sa puwersa ng Amerika at sa Department of National Defense. Sa layong tulungan ng Amerika ang hukbong dagat ng Pilipinas, nagbigay ang Pentagon ng kontrata para i-upgrade ang primary base ng Philippine Navy malapit sa West Philippine Sea para suportahan ang mga barko at unmanned surface vessels. Nakapili na ng kontraktor ang Pilipinas at Amerika para sa $975,000 na proyektong pagtatayo ng pasilidad upang pataasin ang mga kakayahan ng Philippine Navy para sa pagpapanatili sa gitna ng mga hamon sa pagpapatakbo sa West Philippine Sea. Umaasa ang Pilipinas sa mga base nito sa Palawan para sa mga operasyong militar nito sa West Philippine Sea na naglulunsad ng mga Cyclone class na bigay ng Amerika at mga fast attack boat ng Philippine Marine Corps upang subaybayan ang mga puwersa ng China sa mga pinagtatalunang karagatan. Ngunit habang patuloy na sinusuportahan ng Amerika ang Pilipinas kung saan nagpapadala ito ng iba't ibang mga assets sa bansa, abay isa na namang active Chairs Party List representative na si Antonio Loansing Tinio ang pumuna sa militar ng Amerika at Department of National Defense. The U.S. Navy plans to lease a much larger climate-controlled storage facility of up to 33,000 square meters in Subic Bay and Clark. Sinasabi po kanina, hindi alam yan ng Secretary of Defense ng Pilipinas. I think hindi po nagiging tapat ang Secretary of Defense dito dahil nagagawa lang po yan sa bisa mismo ng EDCA. Why is the US military able to store material in the Philippines if not because of the EDCA? Hindi lang po simpleng because it's a commercial transaction. The legal framework that allows the US military to engage in commercial transactions with Philippine facilities and business establishments, including the one in Subic, is the EDCA. Kaya nakadidismaya po na nagmamaang-maangan ang Secretary of Defense na hindi niya alam ang mga kaganapang ito. Huwag po tayong magsinungaling. Hindi po pwede yun. We will definitely review, Mr. Speaker. Anong kalokohan ang tanong ko? Excuse me, Mr. Speaker, no, public records po na ginagamit yan. Ng US sa Pilipinas, ginagamit ng US sa teritoryo ng Pilipinas. US Navy ay may mga komersyal na transaksyon, including paggamit ng pasilidad sa Subic, no, na baka nakalimutan po ng kalihim ng Department of National Defense, teritoryo po ng Pilipinas ang Subic. No? Kaya lang po sila nakakapag-transaksyong komersyal dahil pinagbabawal po ng konstitusyon ang anumang presensya ng tropang dayuhan, kagamitang dayuhan sa teritoryo ng Pilipinas. At nagagawa lang ng US yan dahil meron pong Mutual Defense Treaty at may EDCA. No? Kaya hindi po pwedeng magtago sa pagdadahilan na commercial transaction yan, private, wala kaming alam dyan. Hindi po ganun yun. May EDCA po, kaya nangyayari yun. No? Hindi pa nga ito yung tanong ko, pinapakumpirma ko lang. Ngunit dito pa lamang ay nagmamaang-maangan na ang Department of National Defense. No? Hindi po katanggap-tanggap na hindi maging tapat, no, ang ating Department of National Defense hinggil sa realidad, sa buong realidad ng presensya ng dayuhang militar sa ating teritoryo. Sa
pagkakataong ito, hindi ko naman kine-question ang legalidad nito, ang constitutionality nito. No, kaya you can rest assured, no, na legal naman 'yun eh. Bakit mo tinatago? Di ba? Huwag na nating itago. Yun lang po ang gusto kong sabihin dito, Mr. Speaker. Mayroong mga G2G o government to government o mga sensitibong mga plano ang mga militar na hindi dapat malaman ng sinuman dahil iniiwasan dito na makakuha ng mga kaalaman ng mga kalaban. Ngunit tila ba gustong malaman ni Tinyo ang mga galaw ng militar ng Pilipinas at Amerika sa Subic. Ngunit noon pa man ay hindi ito sinasabi ni Secretary Gibo kaya't galit na galit ang Tenyong ito at kung ano-ano na naman ang mga pinagsasabi nito. Ngayon po, ang kasalukuyang DND sa ilalim ng Marcos Jr. Administration ay may inilabas pong Comprehensive Archipelagic Defense Concept at ito po ay swak na swak, ika nga, sa First Island Chain, Archipelagic Defense ng First Island Chain, no? Sa international and local forums ay palagi pong dinidiin ng kasalukuyang kalihim ng Department of National Defense na hindi raw po tuta, nagagalit siya pag sinasabing o tinatawag na tuta ng US ang Pilipinas ay soberano daw. May soberanya ang Pilipinas at reflected ito sa bagong konsepto ng pagdidepensa ng bansa, yung tinatawag nilang Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Sole superpower ang US. Ang main preoccupation ng US, yung war on terror. No? Bilang sole superpower, walang makagagalaw sa kanya, walang makaka-threaten sa kanya militarily. Pero nagbago na po ang mundo. Alam natin, nandyan na po ang China at ito na po ang pangunahing katunggali ng US sa Asia. Dahil sa EDCA, nasa panganib po. No, habang nandyan at parehong ginagamit ng mga Pilipinong sibilyan at ng US military ang ating mga susing instalasyon, ay nandyan po ang banta, no, na mawasak hindi lamang ang mga military facilities ng US, kung hindi ang mga susing instalasyong pang-ekonomiko, well, yung budget ng DND po. Dahil nga, nakatuon po ito sa pagpapalawak, pagsuporta sa paglawak ng presensya ng militar sa iba't ibang bahagi ng bansa, hindi lang sa mga base, kundi pati sa mga instalasyon at pasilidad militar. Isinasangapanganib po ang buhay at ang ekonomiya ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansang Pilipinas. Thank you, Honorable Tinyo. Please allow the Madam Sponsor to make her final response. Thank you. Isa ang Amerika sa mga inaasahan ng Pilipinas dahil sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Maingat din ang mga galaw ng China dahil mayroong mutual defense treaty ang dalawang bansa at kung walang Amerika, abay baka matagal nang walang karagatan ang Pilipinas sa West.